Good day, people out there. Ha? Good day! In this vlog, pag-uusapan natin magkano nga ba ang pwedeng sahurin ng isang caregiver dito sa Paris, France. O yung mga nag-aalaga ng matanda. Yan, full-time work mga kabayan. Yan, stay tuned lang po. Yan. At huwag kalimutan i-like yung channel natin. At i-subscribe na rin para ma-notify ka pag may susunod tayong video. Okay, let's go guys! Let's go! Yan guys, magpe-prepare tayo ng dinner ng ating mga amo. Yan. Pagbalat na ako ng mansanas. Tapos mamaya ibabalatan din natin itong pamelo. Para mamaya ng dinner, kakainin na lang ng mga amo natin na hirap na sa paggawa ng pagbalat o sa Kaya let's go guys. So yun nga, no? Ako nagbabalat tayo ng pamelo. Yan, pag-usapan natin yung yan. Napaka-ikling kwentuhan lang mga kabayan. So yun nga, alam nyo bang isa sa mga magandang trabaho dito sa Paris is yung live-in ka. Yan, nag-aalaga ng matanda. Yan, mga parang caregiver. Yan. Yun nga, so libre ka na lahat, libre bahay, libre pagkain. Wala ka nang iintindihan na transport. So, yung magiging sahod mo is neto na. Yan. Bali ang sahod dito ng mga caregiver, ng mga pag-aalaga ng matanda, normally hindi bababa sa 2,000 euro. So normally yan, mga sahod yan, mga 2,200, 2,500. Ang pinakaalam kong pinakamataas na meron akong kilala is nasa 2,800 hanggang 2,600 ang sahod. So yun, napakalaki ng sahod. So yun, neto na yun guys. Wala ka nang ibang gagastusin. Depende na lang sa'yo kung paano mo gagamitin yung sahod mo. Biruin mo is libre ka na lahat, libre ka na. Wala ka nang babayaran na apartment dahil libre nga yung bahay mo. Wala ka na rin na babayaran wala ka na rin kailangan na bilhin ng pagkain mo dahil live-in ka. Kasama na yung pagkain mo sa pagkain nila. And then wala ka na rin iintindihan na transportation tulad namin ng mga part-timer. Obligado ka na bumili ng mga ticket or card sa mga tren, sa mga bus para lang makapunta sa mga susunod na trabaho. Yan. Kaya napakalaking ginhawa kung staying ka sa isang lugar na wala ka nang intindihin, di ba? Yan. So yun, mamaya papakita ko sa inyo yung pag-uusapan natin kung ano yung mga ginagawa ng mga live-in na caregiver dito sa Paris, France. Bali ako dalawa kami dito. Ako yung nagpe-prepare ng pagkain nila. Dalawa silang mag-asawa na retired na. So ako everyday akong pumupunta dito para i-prepare yung pagkain nila para maglinis. Kung ano pa yung mga kailangan, halimbawa pupunta sa grocery store, bibili ng tinapay. So yun. Mamaya papakita natin yung lahat ng mga ginagawa natin dito. Okay guys, see you there.
Oh, diba? Yan. Pakita ko rin sa inyo yung sinasakyan ni Mushu. Yan. Few months ago kasi na aksidente. So, hindi na siya gaanong nakakalakad. So, dito sa basement, yung kwarto nila. And then, so hindi na siya makaakyat sa hagdanan. So, ang ginawa ng pamilya niya, binigyan siya ng parang electric chair na kaya na siyang iakyat sa taas. Ito siya guys. Yan. Para siyang yan, remote na. So pipindutin na lang ni Mushu to. And then usa na siyang aakyat. Napaka high tech. Ano, medyo high tech na yan. Yan. Sana all. Yan mga kabayan, isa sa mga importanteng kailangan natin laging nakahanda dyan yung mga gamot nila. Yan, nandiyan na rin yung tubig. Then yung gamot nila kailangan huwag mong gagalawin yan hanggat wala silang sinasabi. Yan, kompleto yan. Nandito na rin yung ibang gamot. Yan. Then dito naman sa toilet, kailangan laging malinis yan dahil siyempre meron na silang edad, marami na silang mga nararamdaman tsaka mga allergies. So kailangan laging malinis yung kanilang lababo. Yan, at dito naman sa kanilang shower, yan. Wag natin aalisin yung siyempre hindi hirap na silang maligo. So kailangan meron na silang upuan dito. Yan, naka-prepare na rin yan. So bukas ng umaga, yung kasama natin na tumutulong sa kanila, na siya yung nagpapaligo kay Mushu. Yan. Bali Mushu ang tawag dito sa mga lalaki, parang sir o mister sa mga babae naman, napakasimple lang, madam. Yan. Yan, ito yung shower. Yan, malinis na rin yan. Siyempre nilinis ko na para pag video natin hindi naman nakakaya. Alright, yan. Okay guys, yun lang no. So sana nakapag-share tayo ng konting kaalaman, lalo na sa mga kapwa natin mga OFW dyan sa Middle East. Yan, shoutout sa inyo sa mga nasa Pilipinas. Yan. Don't forget to like po para tumaas yung ratings natin sa YouTube. Yan, and don't forget also to subscribe. Yan. Okay, lagi po tayong mag-ingat, keep safe, and God bless.